Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon lang akong i-share sa inyo ngayon guys. Mayroon lang akong ituturo. Kunting kaalaman lang guys about dito guys. Sa mga thermal fuse o thermal cut-off. So ito guys, itong malaki, thermal fuse ito ng mga rice cooker. Flat iron, pwede rin ito sa blender guys. Okay? So itong maliit guys, ito yung thermal fuse ng electric pan. So ang gamit ng thermal fuse guys ay for protection. So nag-o-open ito kapag mainit na yung motor kasi ito ay naka-attach doon sa motor ito guys. Nakaganon guys. So halimbawa ito yung motor, nakaganon yan sa motor. So kapag umiinit ang motor, nagka-cut off itong thermal fuse. So yan yung gamit niya guys, thermal cut off for protection para hindi masira yung mga motor natin. Okay? So ituturo ko sa inyo guys kung paano ba siya mag-cut off. Okay? So mayroon ako ditong hinanda guys para sa ating demo. Ito guys oh. Ito guys. So ito yung thermal fuse. Ayan. Kinunik ko na siya sa test probe ng tester natin. Itong kulay black ay negative probe. Itong kulay itim ay kulay red ay positive probe. Tapos guys, ang tester natin ay nakaselect na tayo sa times 10. Ayan guys oh. Ayan guys. So nakaselect na tayo sa times 10. Tapos dahil good ang thermal fuse na ito, so nagzi-zero na yung tester natin. Ito guys oh. Siya guys oh. Ito guys oh. So yung needle ng tester natin ay dito na nakaturo sa 0 ohms. So dito na siya nakaturo dahil mayroon siyang continuity. Mayroon siyang continuity guys. So mula dito sa black papunta dito sa red, mayroon siyang continuity. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo, i-demo ko paano ito magka-cut off kung nakasense na siya ng init na 130 degrees Celsius. Tingnan natin guys kung magkano yung init na kaya niyang i-absorb at hindi niya kayang i-absorb. Ito guys, tingnan natin siya guys. Ayan guys oh. Ayan guys, 2 amperes, 250 volts, 130 degrees. So nakita guys. Balik tayo guys. Ayan guys oh. Ayan guys. Kita guys. Ayan. 2 amperes, 250 volts, 130 degrees Celsius. So kapag lumampas na sa 130 degrees Celsius guys, mag-o-open na itong fuse na ito, magka-cut off na siya. Okay? So yan yung gamit niya guys. So ngayon guys, papakita ko sa inyo guys paano siya mag-cut off sa pamamagitan ng ating tester. So itong tester, gagalaw ito, babalik dito sa pinagmulan niya, itong needle ng tester, babalik ito sa pinagmulan niya. Okay? So yan yung i-demo ko sa inyo guys. Paano ba nagwo-work out ang thermal fuse? Paano ba siya nagka-cut off ang thermal fuse ng electric pan? Ganon din ito guys sa mga thermal fuse ng mga rice cooker. So ang thermal fuse ng rice cooker guys ay 10 amperes. Ayan. 10 amperes, 185 degrees Celsius. So 185 degrees Celsius ang kaya niyang i-absorb na init dito guys. Tapos sa electric pan na mga thermal fuse ay 130 degrees Celsius. So yan guys. Okay? So guys, turo ko sa inyo guys. Turo ko sa inyo paano mag-cut off itong thermal fuse. So gamitin muna natin ito guys. Ito, yung hot air natin. Gamitin natin itong hot air natin.
tingnan natin kung magka-cut off ba siya. Okay? Tapos tingnan natin dito guys kung mag-o-open na ba siya. Mag-o-open na ba? Babalik na ba dito yung needle ng tester natin. Okay? So try tayo mag-on. Ito guys, oh. Try tayo mag-on. Yan siya guys. So ito na siya guys. Ito guys, titirahin na natin siya guys. Ayun. So guys, yun. So tingnan guys. Ayun guys. So ayan guys, tingnan guys. So nag-open na siya guys. Bumalik na siya dito guys dahil ang thermal fuse ay lumagpas na sa 130 degrees Celsius ang init na naramdaman niya. Dahil lumagpas na sa 30 degrees Celsius ang init na naramdaman niya, nagka-cut off na siya. Ayan na siya guys. O, wala na siyang continuity guys. Okay? Nawala na siya ng continuity. Tingnan niyo yung tester. Bumalik na dito sa 0. Bumalik na dito. Okay? So guys, ganito yung mangyayari kapag ang init ng motor ng electric fan natin ay lumagpas na sa 130 degrees Celsius. So kapag ang init ng motor natin ng electric fan ay lumagpas na sa 130 degrees Celsius, ang thermal fuse niya sa ilalim na nasa motor na ka-attach ay magka-cut off na siya. So, ang gamit dito guys ay for protection. Ang gamit ng thermal fuse ay for protection. Pinoprotektahan niya yung motor natin para hindi masunog. So, ito yung gamit niya guys. So, guys, marami tayong video guys, paano mag-repair ng electric fan, paano magpalit ng thermal fuse, paano ito i-bypass ang thermal fuse. So panoorin nyo guys yung mga previous video ko guys. So guys, napakita ko na sa inyo paano ito nagwo-work ang thermal fuse na naka-attach sa motor ng mga electric fan. So ito guys ay bad thermal fuse na ito dahil open na ito. Tingnan yung tester guys. Ayan, wala na siyang continuity. Hindi katulad dito guys. Oh, ito. Ito, bago ito. Tingnan guys. Oh, tingnan. Gagalaw ito guys pag nilagay natin ito dito guys. Tingnan guys yung tester. Yun, ayusin natin. So ito guys, ayusin natin guys. Yan, ito yung bago guys. Ito yung bago. Tingnan yung tester guys. Ayan o. Yun. Gagalaw siya guys. Ayun. So yan. Yan yung kanina guys. Dahil may continuity pa siya. Tapos nung hinot air natin siya. Yung hinot air natin siya. Nag-open na siya. So ganyan na siya. Okay. So ito yung bago. Ito yung good guys. Ganito yung good guys o. Tapos dito. Mayroon siyang continuity dito. Yan. So, nag-zero siya. Yan o. Yan. Yan yung good guys. Okay? So, ito yung nag-open na dahil pinakita ko sa inyo paano ito magwo-work yung thermal fuse sa mga electric fan motor natin. So, guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana may napulot tayo dito sa kahit konting kaalaman lang paano ba ang thermal fuse nagwo-work sa mga electric fan motor natin. So, guys, maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat, guys. So, maraming salamat sa panonood. God bless sa lahat. Marami pa tayong video. See you sa next vlog natin, guys. Maraming salamat.